Iba't ibang grupo na ang nanawagan ng hustisya sa pagkamatay ng veteranong journalist na si Johnny Dayang. Ang biktima, pinagbabaril habang nanonood ng TV sa bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 8 kagabi sa loob mismo ng kanyang bahay sa Kalibo, Aklan. Habang nanonood ng TV sa sala, biglang pinagbabaril ang veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Nakapwesto ang gunman sa may gate ng bahay at mula roon ay inasinta niya ang biktima. Agad-agad sumibad ang gunman sakay ng motorsiklo. Isinugod pa sa ospital ang 89 years old na Jorno pero idineklara rin siyang dead on arrival. 3 bala ang tumama kay Dayang sa kanyang likuran at leeg. Hanggang sa ngayon, iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at kung sino ang bumaril sa biktima. May kinukuha na po ng mga CCTV footages yung investigator po natin. Po medyo mahirap po kasi naka-helmet po siya. Ang pinaslang naman si Dayang ay dating nanunungkulan bilang mayor ng Kalibo. Kilala rin siyang advocate ng press freedom. Ang Presidential Task Force on Media Security kinundena ang pagpatay kay Dayang. Nangipag-ugnayan na raw sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa mabilis na paglutas sa kaso. Ayon naman sa Iloilo Media Citizen Council, maituturing na new law sa karahasan sa mga mamamahayag ang sinapit ni Dayang. Nananawagan naman ng hustisya ang Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI, kung saan nagsisilbing chairman emeritus si Dayang. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.